Ang kapal nga ng pagmumukha ni Jinky Luistro na sabihing ng ghost daw si Vice President Sara at ng gaslight pa. Sino ba talaga ang tunay na ng ghost? Eto, panoorin natin yung video. Sa totoo lang, Oh, na-ghost na nga tayo. tama. Tila, ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Nasaan nga? Ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. And the worst part, this explanation is not being made here, but everywhere else. Oh. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. So ang sabi niya dito, ang Vice Presidente ay may pananagutan na ibalik ang 73 million plus 375 million, total of 448 million sa ating National Treasury. Na-ghost na nga tayo, tila ginagaslight pa tayo. Wow! Napakaingay naman ng reyna ng maleta. Pero napakatahimik mo ha? Tahimik ka. Sa fact, between 2023 and 2025, ang ghost flood control projects are estimated to have cost the Philippine economy as much as 118 billion pesos or 2.4 billion US dollar. Ayun, na-ghost na nga tayo. Nang gaslight pa. So itong sinasabi ninyo na nanggagaslight si VP Sara, baka kayo. Kayo ang unang ng ghost. Hindi nyo na ipinagpatuloy yung flood control project investigation sa Blue Ribbon Committee. May nanagot na ba sa flood control project scam? Bay parang patama sa sarili nyo yan. Jinky Luistro, nang ghost na nga kayo at na ghost project na nga ang sambayan ng Pilipino, ginagaslight nyo pa na parang kasalanan pa. At ang may kasalanan pa ay si Vice President Sara. Di bumalik sa'yo, Jinky Luistro. Yung inyong mga sinasabi laban kay VP Sara. Kayo, ang tunay na ng ghost. Kayo, ang tunay na nanggagaslight. At dito nga sa video na aking ipapakita, dito'y napahiya si Representative Jinky Luistro. At dito'y napatunayan na ang ginagawa ng Committee on Justice na isinalang nila itong salin ni Vice President Sara ay napatunayan na fishing expedition lang ang kanilang ginagawa. Panoorin natin ang video na ito. Honorable Marcoleta, please understand that you are Madam not a Chair. member of the Justice Committee. You're allowed to manifest, but you cannot raise clarificatory questions to the Yes, ma'am, resource but persons. I'm about to You may proceed. raise a manifestation, ma'am, about the SALN, ma'am. First of all, let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Tama. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. And if I may add, Madam Chair, on the SALN issue, the complaint asks this committee to obtain bank records, SALNs, coordinate with the AMLC, and forensic accounting. If so, it is an acknowledgement that the complaint is still seeking the very facts it needs to conclusively prove Yon. its SALN theory. Ma'am, malaki po kasi yung pinagkaiba ng isang complaint that already alleges ultimate facts supported by evidence, and a complaint that substantially requests this committee to authorize this committee to investigate, and perhaps we will later find the proof. Tama. And if I also raise this observation, Madam, regarding the Ombudsman, the independence of the Ombudsman may be put to question before this body
The House of Representatives Committee on Justice summons the Ombudsman before the members of Congress and the public to present the statement of assets, liabilities, and net worth of the Vice President. While the Ombudsman has an ongoing investigation before its office, the Ombudsman is mandated to have the primary duty to conduct investigations over the misconduct of public officers. Madam Chair, point of order. There's a point of order, Honorable Marcoleta. Just would like to Honorable clarify. Bishop Abante. I would like to clarify to Ano ask yun? Congressman Marcoleta. Sinabi niya kanina hindi kasama yung SALN sa original complaint. Yes, he mentioned that. Oh, I'd like to clarify. Paano niya nasabi yun? Kasama eh. Ito, babasahin ko. Vice President Sara Duterte committed Ano mo kaya sabihin ni Tanda? multiple violation of the Constitution and betrayed the public trust Betrayed? in amassing unexplained wealth and failing to disclose all her properties and interest in properties in her SALN. Nagalagay po sa Ay. complaint. Galit-galitan? Anong sinasabi niya na hindi kasama sa original complaint? I'd like to find out from him. Nagalit si Tanda? Honorable Ang hirap Marcoleta. noon kung, Chair, salita siya ng salita dito. Kinakailangan maging sure tayo na hindi nabanggit. And if I may add, for the guidance of the honorable members and in response to the manifestation of the Honorable Marcoleta, I will be reading the specific paragraph where matters concerning SALN was mentioned in the complaint. With regards to Sabale complaint, there are allegations in paragraph 107, 108, 109, and paragraphs 285 to 290. And for Cabrera complaint, may we refer the Honorable Marcoleta as well to paragraph 20.3, paragraph 76, paragraph 77, paragraph 232, paragraph 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, and even from paragraphs 244 to 246. For the information of the Honorable Marcoleta, Yes, the ma'am. mentioned Binanggit po ang- paragraphs contained allegations which are relevant to the SALNs of the respondent. Yes, ma'am. It was mentioned, I think, very adequately, the Ayun. word SALNs, but they were never attached to Yun. the original complaints. Attach. Parang this complaint is just merely requesting the committee Yun. to produce evidence. Yun. Ibig sabihin, wala pang ebidensya, nakikiusap sa committee na ito para mag-produce ng ebidensya na hindi nakakabit sa original complaints. Ayun. Yun lang po ang sinasabi ko. Oh. In other words, you admit that there were a lot of times that SALNs were mentioned in the impeachment complaint. However, They were never they were not attached. attached in the Opo. impeachment Wala complaint. Diba? pang ebidensyang nakalakip doon po sa Oh, complaint. ano ka ngayon, At Luis ngayon Tro? pa lang po natin binubuksan dahil ito po ay kumbaga request ng complainant. Please understand as well that the compulsory process that was granted to the Justice Committee is for the purpose of testing the sufficiency of Testing. the allegations in the complaint, whether the same constitute probable cause, which is the mandate of this proceeding. So, Testing pala. with all due respect, Honorable Marcoleta, Eh di fishing nga. it is our humble position that all the actions of this committee, including the issuance of subpoena of all these questioned SALNs by Your Honor, is in accordance with the rules of impeachment, the Constitution, and even with the decisions of the Honorable Supreme Court. Ma'am, the court will be the better judge of that. That Yun. is why you should elevate that before the Honorable Court. Maybe not me, but some other parties. Mm. Thank you, Madam Chair. Pahiya ka ngayon, Luis Tro. May pa-testing pa kayo, ano? Hindi ba napagbotohan nyo na yan? Sufficient in grounds nga eh. Tapos ngayon, testing? E di lumalabas na fishing expedition lang talaga. Ang ginagawa ninyo, tama yung sinabi ni Representative Paulo Marcoleta. Hindi naka-attach doon sa original complaint, yung SALN. So parang nag-request lang itong complainant
ng mga ebidensya, to produce evidence, sabi nga ni Representative Marcoleta, to produce evidence, merely requesting the Committee on Justice to produce evidence. O diba, ang daming allegations doon sa SALN. Wala naman pala naka-attach doon sa SALN. Paano nila na-determine ang sufficiency in substance and grounds? Hindi ba? So fishing lang talaga. Fishing expedition lang talaga. Hindi nila magets itong mga buhayang kongresista na ito, no? Abogada pa naman itong si Luistro. Nililinaw nga ni Congressman Marcoleta na walang attachment na SALN doon sa original complaint. So lumalabas, basta-basta na lamang silang nanghuhula na corrupt si VP Sara, na kesyo unexplained wealth. Pero wala silang mga supporting documents na magpapatunay na corrupt at unexplained wealth yung nakalagay doon sa SALN ni Vice President Sara. So parang lumalabas, sabi nga ni Representative Marcoleta, nakikiusap, kumbaga, inuutusan ng complainant ang House of Representatives and Committee on Justice na mag-produce ng SALN para ma-attach doon sa complaint. Wala silang matino, wala silang matibay na ebidensya. Ngayon lang sila naghahanap ng ebidensya. So mayayari kayo ngayon sa Supreme Court, testing. Sabi ni Luistro yan, tinetest daw, testing daw. Sa bibig mo yan ang galing, testing. Yari kayo ngayon sa Supreme Court. So itong sagot ni Jinky Luistro na testing, dagdag itong pruweba. Dagdag itong pruweba ng kaso nila sa Supreme Court. At sigurado, baka gumawa na ng desisyon ang Supreme Court patungkol dito. Dahil wala ng due process, fishing expedition ang kanilang ginagawa na itinatanggi pa rin nila hanggang ngayon. Ano ang inyong komento? Abay, mag-iwan na kayo ng comment at like dyan sa baba. At magkita-kita tayo sa susunod na video.